Gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Imbestigasyon sa umunoy anomalya sa 2019 SEA Games, patuloy na pinapalaga ni Senator Alan Peter Cayetano ang welta niya. Meron din daw silang iimbestigahan. Ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? No one is above the law. NBI Director Melvin Matibag, meron daw pasabog na isisiwalat kapag isinalang na siya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Habang ang mga tax at bank records ng bise, bakit daw hindi nalang ilabas kung wala namang tinatago? Tatlo sa mga suspects sa pagpaslang sa American Marine Biologist sa Negros Oriental hawak na ng mga pulis. Natukoy sila dahil sa isang tato. At mga hindi agad makakabayad sa kanilang kuryente bill, hindi mapuputulan hanggang Oktubre. Hindi raw dapat masinda kung walang kasalanan. Yan ang banat ng palasyo sa pag-alba ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-anunsyo ng NBI na iniimbestigahan nila ang anomalya umano sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi naman ni Senator Cayetano, payag siya na imbestigahan yan. Pero iimbestigahan din daw nila sa minority ang flood control scam. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi panggigipit kundi mandato ang ginagawa ng NBI. Naunang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may mga lumabas na dokumento kaugnay sa kakulangan ng public bidding at unliquidated funds sa mga proyekto ng SEA Games. Chairman po ng organizing committee nito, si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin ang sinabi ng palasyo. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Sa Facebook Live naman ni Senator Alan Cayetano, suportado niya raw ang investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Pero banat niya, iimbestigahan din nila ang flood control scandal. Matatanda ang iginigit nila sa minority bloc na tila may kinikilingan ng investigasyon ng administrasyon sa flood control. Ito ang sinabi dyan ni Senator Alan. Bihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata Slight lang, imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? O tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo. Sa gitna po ng kontrobersya sa Southeast Asian Games, sinabi rin naman ng palasyo na hindi sabit sa issue si Public Works Secretary Vince Dizon. Matatandang sinampa ng reklamong graft si Dizon dahil sa maanomalyang umanong kontrata para sa pagpapatayo ng mga pasilidad na ginamit dun sa SEA Games. Pero ayon sa Ombudsman, binasura noon pang 2021 ang reklamo kay Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ito po ang pahayag dyan ng palasyo. Sa ating pagkakaalam, hindi na imbestigahan sila Senator Alan Cayetano. At that time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at that time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. Muli namang sinagot ni NBI Director Matibag ang mga berada sa kanya ni Senator Cayetano. Katunayan, fact-finding pa lang daw ang ginagawa ng NBI. Wala raw siyang balak takutin ang sinuman. Pakinggan natin ang sinabi ni Matibag. Wala naman tayong balak na siya ay personalin o naman. Wala tayong pananakot dito. I mean, all of you here, if we are doing our mandate, nagsasakit tayo ng investigasyon, nagsabi pala na mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad nananakot ka? I suppose, Bok, the context here is despite the bad optics ng timing,
it might be good kung mag-imbestigahan silang lahat. Both the flood control Yes. scam and yung SEA Games. Yes. Di ba? I think everybody would like that to happen. But more importantly, I think everybody would like to see results. Hindi yung investigasyon tapos magkakabitawan. Bibitawan lamang. I think na-feel mo man na sinindak ka o hindi, dapat naman talagang tumuloy yung investigasyon sa flood control scandal. At yan nga, Shirley Bok, yung isa sa mga bagay na tinitingnan natin kung paano nga ba magpo-proceed yan once bumalik yung mag-resume yung sesyon at mag-resume yung kadami-daming mga investigasyon sa Senado. Kasama na nga syempre yung flood control. Kasi as much as importante yung impeachment trial, importante rin syempre yung mga issue na dapat ay iniimbestigahan din ng Senado. On the other hand, session really resumes sa persona, which is on the 27th of July, di ba? Actually, technically resumed na siya by morning. Pero yung mismo aktibidad, 27. Yeah. So there might be time na to do their own investigation into this issue. But on the other hand, you also expect the budget to be tackled. By August, yes. So, papasok na tayo sa budget season. That is why meron talagang mga proposals. For example, mismo galing kay Presiding Officer Chis Escudero na gawing umaga yung impeachment trial. Parang ang gusto nga nila as early as 9 a.m. to 2 p.m. Para after 2 p.m., meron na silang time para gawin yung mga dapat nilang gawin. Hearing, sessions, budget, deliberations. Kasi parang mas kaya daw, mas gusto, at least si Senator Escudero, mas gusto nilang may definite time yung trial kesa ang bibigyan mo ng limitasyon na oras yung legislative work nila. But yun nga they might be hard-pressed for time if they Yes. have the impeachment trial, they have the budget season, and then they also have this. Tsaka wag natin kalimutan, sir, tao din tong mga to. I mean, mapapagod sila at some point. So, titignan natin kung paano nga ba nila talaga yan isisiksik yung kadami na yan, na lahat naman talaga din, sabi mo nga, yung mag-imbestigahan silang lahat. Anyway, abangan daw ang pagsabog na testimonya o pasabog ng testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, mala fireworks ang pasabog nila sa susunod na linggo. Ayon sa prosekusyon, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang dalawang testigong sina NBI Senior Agent John Mark Carilong at Regional Director Jeremy Lotok. Sa pagtatanong ng depensa kay Lotok noong mga nakaraang araw, ilang ulit niyang sinabi na ang NBI Director lamang ang makakasagot sa ilang tanong, partikular sa umunay mga banta ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang pahayag ni na Private Prosecutor Lorna Capunan at ni House Prosecutor Paulo Ortega. Isa lang masasabi ko, mabigat. Will complete the whole narrative. Kasi hanging question yung anong nangyari. Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat na to. Kumbaga, he has the keys to the castle. So, kung meron namang pinaka credible, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Bring your own back. Ayaw nang magbigay ng haka-haka ng depensa sa sinasabing magiging pasabog ni Matibag, pero pinaghahandaan daw nila ang gagawing pagtatanong sa cross-examination. Heto ang pahayag ukol dyan ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa. I suppose meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agent. So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct. Oras na matapos ang deliberasyon sa Article 4 o yung grave threats, sunod na hihimayin ng prosekusyon sa susunod na linggo ay ang Article 1. Ito po yung alegasyon ng umunay maling paggasta ni VP Sara sa kanyang mga confidential funds. Pero bago yan, nagharap muna sa oral arguments ang prosekusyon at depensa kaugnay po sa posibleng pagpapasapina sa tax and bank records ng bise at ng asawa niya si Atty. Mans Capio. Para naman ito sa Article 2 ng impeachment case o yung sinasabing unexplained wealth ng bise. Sa Lunes po yan, target desisyonan ng impeachment court. Pero kanina, bumanat ang prosekusyon sa depensa. Ano bang kinakatakot nila? Git naman ng defense team. Hindi naman sila natatakot kung lumabas ang mga dokumento. Pero nagbabase lang daw sila sa nakasaad sa saligang batas. Pakinggan natin ang sinabi ng magkabilang panig.
natatakot ho sila dun sa pagbubukas, ibig sabihin ho nun, talagang baka may tinatago. Yung batas dyan really criminalizes yung pagpapalabas ng taxpayers' information subject to exceptions. Pero yung exceptions na yun, hindi po kasama yung impeachment. Ang sinasabi lang naman natin kahapon ay hindi automatic yon at kailangan pa rin patunayan na may due process yung nangyari. Klarong-klaro po sa batas, yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws. Exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Ang palasyo duda na maglalabas ng waiver si VP Sara para isa publiko ang bank at tax records niya. Ito ang sinabi ng palasyo. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun. Natapos na ang unang 6 na araw ng paglilitis kay VP Sara Duterte. Sa puntong ito, makakausap natin si UP Law Professor at First Vice President ng Philippine Bar Association, Attorney John Molo. Good evening po, Attorney Molo. Salamat po sa inyong oras. Good evening. Good evening, sir. Thank you for joining us. We had Attorney Molo kanina dun sa Storycon, an earlier program. But I'd like to get his insights, especially now in Free TV, on Free TV, para more people can hear you. Attorney Molo, let me start off with this. Ano po? In the past 6 days, parang everybody suddenly become a lawyer, which is good or bad, depending on your point of view. Pero it does get confusing for a lot of people kasi here we're not really looking at a trial for a criminal case. Here it's an impeachment trial. So in the simplest way you can explain it, ano dapat ang papatunayan dito? Ano yung issue na dapat patunayan o talunin by the prosecution or by the defense? What are we really looking at or looking for? Okay. Sa impeachment kasi, para tong national conversation talaga. At ang pag-uusap na to sa harap ng taong bayan, ang pinaka-importanting tanong dito is base sa linatag na pruweba ng House of Representatives or ng prosecution, may dahilan ba para tanggalin sa pwesto yung opisyal at pagbawalan ng makabalik? Ultimately, yun lang naman yun. Walang makukulong sa impeachment, walang deprivation of liberty dito. Wala ding uutusang magbayad ng damages or danyos kasi hindi naman din to civil case. It's really just all about the position ng public official. And ang core issue, ang core concept kasi ng impeachment really is that sa due process clause, ang pinoproteksyonan natin tatlo: life, liberty, property. Sa impeachment kasi, ang tinitingnan natin yung public office. Wala namang public official na may karapatan sa isang public office. That is just a privilege. So tinatanggal mo yung public official doon sa opisina niya. Opo. Attorney, but let me zoom in for example. Ito para klaro sa lahat. Article 4, itong una na pinag-uusapan, itong grave threats. Sa Article 4, ano ba dapat ang kailangang patunayan ng prosecution? That there was grave threats na pwedeng i-prosecute under Article 282 ng Revised Penal Code? O basically, dapat ba niyang ginawa? Ganun lang ba yun? Well, actually, tandaan natin, ang impeachment kasi, nung dinesign yung Constitution, namili tayo. Ibibigay ba natin yan sa Korte Suprema or ibibigay natin sa Senado? Ang pinili ng mga nagbalangkas ng Constitution, ibigay sa Senado. Ano ibig sabihin nun? Deliberate kasi yun, sadya yun. Kasi nga, yung mga grounds for impeachment, yung pagtanggal sa pwesto ng mga high officials natin,
betrayal of public trust, other high crimes. Ano yan, ang tawag namin, they escape precise legal definition. Kasi nga, hinahain mo yan sa mga elected representatives mo, sa mga politiko mismo. Ako hindi ko kaya define ng betrayal of public trust, kumbaga, as a precise criminal offense. But it comes naturally to a politician, the senators. Tinatanong sila ngayon ng Constitution, sa inyong tingin ba, itong ginawa na to, is it a betrayal of public trust? Di ba? So for this particular article, we're not trying to prove the crime of grave threats. Iba yun. Kasi merong hiwalay na kaso yon. And I think pending na yun, na-file na yun ng DOJ, yung grave threats. Hindi din natin tinatry yung crime of sedition kasi pending yun sa korte. Ang tanong lang sa atin dito is, pagkatapos yung makita, yung, halimbawa, dito sa yung video, tapos marinig yung mga words na yan, galing sa Vice President, sa tingin nyo ba, kailangan siyang tanggalin sa pwesto at wag nang payagan makabalik sa konteksto na ang tinitrete niya yung presidente ng Pilipinas. Now, sa akin lang naman kasi para maging objective tayo dito, maaaring sinasabi ng mga tao, okay lang yan, cultural naman yan, nagmumurahan tayo. Well, ito yung test natin dyan. Yung mga sinabing salita. Ganon din ba yung reaction nyo kung nagsabi niyan si Leni Robredo noong 2016 or si Jejo Marbinay noong panahon ni Pinoy? Kasi ang tinetest natin dito is really, okay lang ba for a vice president to say these things na I imagine beheading a president? Okay lang ba yan? And maaari ba siyang manatili sa pwesto niya? Yun yung tanong sa impeachment na to under this article. Okay. Okay. Tatanong na ako papunta kasi, attorney, last witness na for Article 4 or grave threats si NBI Director Attorney Melvin Matiba, gano? And tama naman, doon sa 4 na articles, mukhang ito yung pinakamadaling maintindihan, yung Article 4, at least sa publiko dahil may video ka na mapapanood. Pagdating natin sa Article 1, which is about confidential funds, ano po ang dapat gawin ng prosecution at defense para mapaintindi naman sa publikong ito? Because, attorney, let's face it, hindi lang yung korte ang dapat nilang nako-convince dito, kundi yung publiko din po. At parang ang hirap pong pag-usapan kapag numero na po, attorney. Oh, yeah. Tama kayo dyan. Ngayon, ang normally kasi technical yan ng confidential funds, graft and corruption. Kaya nga meron tayong special court for that, the Sandigan Bayan. Pero again naman, pagdating naman sa impeachment, ang tanong man naman dito is that we are not trying to prove the exact theft of funds, kumbaga, di ba? No, certainly. So ang kailangan ma-establish diyan ng prosecution is that meron silang baseline. Halimbawa, yung public official, ito lang dapat ang kita niya. Pero may pruweba kami na mukhang marami siyang ibang pag-aari, cash, deposits na ganito. So, pagbabanggain natin yan. Kasi dapat kung meron kang ganito karaming mga cash, deposits at mga bahay, di ba dapat nasa SALN yan. So, yun yung burden ng prosecution, mapakita nila yon. Katulad nung pinakita nila nung panahon ni Chief Justice Corona, for example. Yun yung kaya nga lumabas yung mga palazzo, yung mga penthouse, yung mga ganyan. Tapos, yung isa naman, yung halimbawa, unexplained wealth, kailangan mo namang ipakita dyan na pagkatapos mo makita na meron ngang discrepancy, ano ba yung dineclare na income? Kasi maaari naman na, okay, may billion-billion nga siya sa bank account niya. Baka naman kasi napakaganda nung practice ng asawa niya or may mga businesses sila tapos kumikita ng billion-billion. So, chine-check yan, binabanggayan sa declared income. So, ang pinakamadali na pruweba dyan is usually the tax return. Kasi nga, kung may income ka na 1 million sa isang taon, ilalagay mo yan sa income tax return mo, magbabayad ka ng buwis dyan. So, binding yon para sa isang tao. Yun ang kailangan na lang ma-establish. Kayang pasimplehin, kumbaga. Okay. Yes. Sige, go ahead, sir. So, attorney, the objective is not to prove that a crime was committed. Tell me if I'm getting this right. Not to prove that a crime was committed, but to prove that the act that was committed, if proven at all, with that the respondent is not fit to hold public office.
Correct. Yes, can be removed from office and can be and should be prevented from going back kasi it's perpetual disqualification also. Ako, short na lang. Labas ako dun sa pinag-uusapang articles, punta ako sa mga senator judges. Okay. Yung mga manifestations like yung kahapon, attorney ni Senator Alan, Senator Pia, na feeling nila sinisindak sila ng isang magiging witness by next week, these things, dapat po ba talaga silang pinag-uusapan sa impeachment court or better hong sa caucus itong napag-uusapan o dapat din ho ba talagang naririnig ng publiko para maprotektahan yung image at integridad ng impeachment court? Enlighten us on this. Well, as senator judges, they are in control of their own proceedings. So, para sa akin, really, ang may kapangyarihan para, kumbaga, maging mas efficient yung proceedings is yung presiding officer. So, kung sa tingin ng presiding officer, halimbawa, yung sinasabi ng isang senator judge is medyo labas na dun sa dapat na saklaw ng proceedings of the day, pwede niya naman limitahan yon. Pero I think ang nagiging approach muna dito, since nasa simula pa lang din naman tayo, nagpapakiramdaman sila, hinahayaan muna ng presiding officer ni Senator Escudero muna. Pero I think nagkakaroon na ng pressure to move things along. Kasi medyo napapagod din, hindi lang yung senador, pati yung mga taong bayan. Diba? May fatigue din yan eh. I mean, 6 hours, 7 hours, mabigat yun. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. UP Law Professor at First Vice President ng Philippine Bar Association, Attorney John Molo. Susunod, 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American Marine Biologist sa Negros Oriental na aresto na. At suspensyon sa service disconnection ng mga hindi pa nakakabayad ng kuryente, pinalawig. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hawak na ng mga pulis ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa American biologist na si Dr. Ken Carpenter sa Negros Oriental. Positibong kinilala ng kinakasama ng dayuhan ang 2 matapos silang maaresto. Kabilang po dito ang isang alias JF na siyang nagtayo ng bakod ng bahay ng biktima kaya't posibleng pamilyar daw ang mga suspect sa pasikot-sikot sa loob. Si JF din daw ang nangmolestya sa live-in partner ni Carpenter. Ang naaresto naman na si alias MO ang tuturong bumarel sa marine biologist. Kusa namang sumuko sa mga pulisang umunay lookout ng grupo na si alias CD. Patuloy naman ang pagtugis sa isa pa nilang kasamahan. Sa ngayon, person of interest pa rin ang ka-live-in ng biktima at ang kapatid nito. Naunang kinumpirma ng mga pulis na hindi minolestya ang kinakasama ng dayuhan base sa medical examination. A person of interest doesn't necessarily mean that they are suspects, but they can shed light into the incidents. She will be checked by not really more competent pero mas complete na examination pong gagawin sa kanya. So we will find out kung she was really sexually assaulted. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Environment and Natural Resources sa pagkamatay ni Dr. Carpenter. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Juan Miguel Cuna na magpapaabot sila ng tulong sa pamilya ng biktima. Dagdag pa ng kalihim, katulong ang mga ambag ni Carpenter para palakasin ang pag-aaral sa marine biodiversity conservation sa bansa. Kinilala si Carpenter sa kanyang pagsasaliksik sa Verde Island Passage, ang isa sa pagitan ng Luzon at Mindoro, na kinikilala ngayon sa buong mundo bilang Center of Marine Biodiversity. Tumistigo rin si Carpenter sa makasaysayang arbitration case ng Pilipinas laban sa China noong 2016. Sumentro ang kanyang testimonya sa mapaminsalang reclamation at fishing activities ng China sa West Philippine Sea.
Sa gitna po ng iniindang electric bill shock ng mga consumer, pinalawig ng Energy Regulatory Commission ang suspensyon sa pagpuputol ng serbisyo ng kuryente. Sa utos ng ERC, sa cloud nito ang mga hindi nababayarang bill mula po Agosto hanggang Oktubre. Pinagutos ito ng ahensya sa gitna po ng umiiral na state of national energy emergency sa buong bansa. Bukod sa pagsususpinde sa service disconnection, papayagan din daw ang utay-utay na pagbayad ng kuryente para maibsan ang pasanin sa mga consumer. Tiniyak naman ng Meralco na walang kahina-hinalang singil sa mga customer. Ang paglobo ng bayarin ay dahil daw sa taas singil sa binibentang kuryente ng generation companies at ng pagtaas ng konsumo ngayong El Nino. Yung usage nung June vis-a-vis yung usage nung May, ito yung May yung peak demand. Diyan nangyari nung pangangailangan sa kuryente ng hindi lang sa Meralco grid pero buong Luzon grid, and I assume maging sa Visayas at Mindanao, no, talagang tumaas, no. So naramdaman natin ngayong nagdaang 2 buwan ng June at July, mataas ang konsumo, mataas ang generation charge, ang resulta mataas na total bill sa customers. Showbiz tonight na tayo. May panawagan si Angel Locsin kay Senator Robin Padilla. Tama na raw at gising na. Sa Facebook post ng aktres, natuwa naman daw siya sa pag-amin umano ni Padilla na isa itong komunista. Inalala pa ni Angel ang mga kwento sa kanya ni Robin sa buhay nito sa bundok. Pero ito ang tanong ni Angel kay Padilla. Nasaan daw ang senador noong nire-red tag si Angel? Nanahimik pa raw dyan si Padilla. Katsikahan pa raw niya ang mga nangre-red tag umano. Mensahe pa ni Angel kay Padilla, tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat. Paliwanag naman ng senador, hindi ang komunismo ni Karl Marx ang kaniyang tinutukoy, kundi ang nauna pang uri nito, na ani ay unang isinagawa ng mga Kristiyano at Muslim. Kasunod ng post ni Angel, pinutakti siya ng ilang netizens kung bakit daw siya tahimik sa flood control scandal. Pero kabaliktaran niya ng pinost ni Angel. Sa bago niyang post, shinare ni Angel ang ilan sa mga concern niya para sa mga kababayan dahil sa mga palpak na flood control projects. Susunod, global sensation ng BTS maglalabas ng bagong music video. At World Cup fans sa Amerika, binabayaran para manood ng soccer game sa halagang magkano? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Excited na naman ang ARMYs. Maglalabas ng bagong music video ang Bangtan Boys. Sa teaser ng MV para sa kantang Normal, nasa CR ang BTS members. Eksena si RM na tila naghanap ng space kung saan siya makakasingit. Oh well, normal naman ang jumingle, di ba? At ang lahat ng members, ginawang normal attire ang formal. Ang kantang Normal ay tila pasilip sa mundo ng 7 miyembro sa labas ng spotlight. Bukas na ang release ng music video niyan. That's it this Thursday. Chikan ulit tayo bukas. Ako po si Johnny Alipoon. Sorry, parang hindi normal yun. Jumijing sila, nagtitingin na. Sir, go ahead. You have to read. Okay. Para sa ating papaong pampag-good night, manood ka lang. Diyos ko, yung pa pinag-usapan natin. Manood ka lang, bayad ka pa. Yan ang dream job ng marami na natupad ng 2 lalaki sa Amerika. Yan po sina Kevin at Austin, sitting pretty habang nanonood po ng World Cup. Ang kanilang trabaho, Chief World Cup Watchers.
Manonood lang sila, bayad sila ng tumataginting na tig $50,000 o tig 3 milyong piso kada match. Ano naman, saan ka pa? Kasama rin sa job description ang paggawa ng content. Sabi ng dalawa, kahit ilang soccer match pa yan, papanoorin nila. Kung ganyan ka naman papaldo, aba, why not? Sir, ano mas gusto mong panoorin? Yung katabi mo, ihe o yun? Totoo ba, sir? Kahit ng bata ka? Hindi talaga. Bakit ganun ba yung iba? Wala lang. Pag yung mga high school ka, elementary. Nasistress ako sa tanong ni Johnny. Kasi tawang-tawa ka, sir eh. Hindi. I thought normal kasi sa mga nagagano na siya. Ano yun? Tapos title normal. But anyway, teka, Tama na daw, tama na daw, sir, sabi ni Martina. Nagmamakaawa na si Martina sa'yo. yung 50,000, teka, Oh, ayaw pa niya tumigil. Sir, 10:46 na, ang sige. trabaho nila hindi manood, trabaho nila gawa ng content. Pero manonood din Yes. sila. Siyempre, manonood ka naman talaga Which is dahil enjoyable. Yun yung point. Kaya ang saya, Kaya diba? taga, clickbait kayo, ha? Go na. Anyway, sige, yun na nga. Babay na. Yan po, 30 minutes pag-imayos malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako na po si Edlingga, walang iwanan, from 9 to 9.